Bago tayo magsimula sa ating recap, mangyaring mag-subscribe po muna kayo sa aking channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe at i-turn on ang all notifications para ma-notify kayo sa mga darating na recap natin at i-like nyo na din ang video na ito. Maraming salamat! Sa isang malawak na syudad ng bansang Japan, ang mga defense force ay masipag at mahigpit na nagbabantay kung meron bang kaiju na nakapasok sa kanilang syudad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa ilalim ng isang flyover bridge, biglang nagpakita ang isang kaiju galing sa ilalim ng tubig at ito ay nagdulot ng malaking sakuna. Naalarma ang mga tao at nai-report na din ito bilang isang emergency kaiju alert. Nagpapanak na ang mga tao na kung saan nanggugulo ang isang napakalaking kaiju. Tuluyan ang nagpakita ang higanteng halimaw sa sentro ng syudad ng Yokohama at kitang-kita nito ang malaking katawan sa himpapawid. Madami nang nasira na mga gusali ang malaking halimaw na kung saan siya nagpakita. Pero hindi nagtagal, patungo na ang Defense Force Team, 3rd Division para depensahan ang lugar sa kaiju. Sinimulan na nilang atakihin ang kaiju gamit ang kanilang missiles at tinamaan ito sa likod. Ramdam ng halimaw ang pagsabog ng mga missiles sa kanyang likod. Madaming mga tao ang nanunood sa pag-aksyon ng Defense Force at hinuhulaan nila kung anong division daw ang darating para patayin ang halimaw. Sabi naman ng isang lalaki, ang 3rd Division daw ang darating dahil nasa Yokohama sila. May isang miyembro ng Defense Force na tumalon galing sa isang chopper at naglanding sa rooftop ng isang building na kung saan nakikita ng klaro ang kaiju. Ang halimaw naman ay patuloy ang kanyang pagwasak sa mga malalaking gusali sa syudad habang pinapaligiran ito ng mga Defense Force. Hindi tinigilan ang pagbaril ng mga Defense Force sa halimaw na nasa area para magkaroon sila ng pagkakataon na mapasok ang halimaw. Ang isang member ng Defense Force na nasa rooftop ng building ay ikinasa na niya ang kanyang malaking armas at itinira ito sa halimaw. Tinamaan ang kaiju sa kanyang katawan at tumagos sa kanyang likuran sa lakas ng armas na ginamit. At sa hindi inaasahan, biglang sumabog ang kaiju gawa ng pagkatama niya sa armas na ginamit ng Defense Force 3rd Division. Sa laki ng halimaw, umuulan ng dugo sa lugar sa lakas ba naman ng pagsabog ng kanyang katawan. Nakatayo at tinitignan ng Defense Force na nakapatay sa kaiju na isa palang babae ang nakapatay sa halimaw. Matapos mapatay ng Defense Force ang malaking halimaw, nakaabang naman ang grupo na maglilinis sa nasabog na katawan ng halimaw sa lugar. Matapos magtagumpay ang 3rd Division Team na mapatay ang halimaw, humarap sila sa publiko at madami ang nagpapasalamat sa kanilang kabayanihan na ginawa. Sabi pa ng isang reporter, ang 3rd Division daw ang tagapagprotekta ng kanilang kinabukasan. Sinimulan na din ang laban ng mga tagapaglinis ng mga patay na kaiju matapos ang pakikipaglaban ng Defense Force. Sa laki ng halimaw, inaakyat nila ito at hinihiwa ang katawan ng dahan-dahan. May nakuha silang malaking lamang loob ng halimaw at itinataas nila ito pero sumigaw ang kanilang kasama na wag muna daw itong iangat. Sa kasamaang palad, sumabog ang lamang loob at nagsilabasan ang malaasidong dugo nito at tinamaan ang kanilang kasamahan sa tuhod. Mabilis naman ang aksyon na kanilang kasama at binigyan kaagad siya ng paunang lunas. Sabi pa ng kanyang kasama na nangyari din ito sa kanya ng madaming beses na. Nasabi naman ni Kafka na lagi na lang daw magulo pag involved ang 3rd Division. Sabi naman niya na ang hirap daw masabi kung ano ang organ at yung hindi. Hindi daw nila ito matatapos sa katapusan ng linggo sa laki ba naman ng kanilang lilinisin. Tinatawag si Kafka at may bago daw siyang tatrabahuin sa ibang site at ito ay ang paglinis ng mga bituka. Madami ang ayaw maglinis sa mga bituka dahil napakabaho nito. Dumating na si Kafka sa ibang lugar para linisin ang malaking bituka ng halimaw at siya ay nasusuka pa nga. Sinimulan na niya ang paghiwa ng mga bituka at nagsilabasan ang mga maduduming laman nito at sobrang baho pa nito. Natapos na ang unang araw ng kanyang trabaho at pagod na pagod siya. Hindi niya matiis ang baho ng mga bituka at kumakapit pa din ito sa kanyang ilong. Ibinalita naman ang matagumpay na pagkapanalo ng Defense Force 3rd Division sa lugar ng Yokohama at ipinakita nila ang famous na captain ng 3rd Division na si Mina Ashiro. Habang pinapanood niya si Captain Mina sa telebisyon, nanambalik ang kanyang memorya nung mga bata pa silang dalawa sa isang lugar. Magkakabata pala silang dalawa at sabay na ng arap na maging Defense Force silang dalawa. Sinabi pa niya kay Mina na sabay nilang uubusin ang lahat ng mga kaiju.
Pinatay niya ang telebisyon at ang sabi pa niya na ang paglilinis daw ay napaka-importanteng trabaho at siya din daw ay nakakatulong sa lipunan. Ang importante daw ay nakatira siya sa isang disenteng apartment at nakakakain ng tama. Hindi na ba daw yun sapat, nasabi pa niya. Sa ikalawang araw ng kanyang pagpasok sa trabaho, may bagong part-timer na ipinakilala kay Kafka at ang kanyang pangalan ay si Ichikawa. At ang kanyang target daw ay makapasok sa Defense Force. Nagulat si Kafka sa kanyang mga narinig tungkol sa pangarap ni Ichikawa. Sabi naman ng kanilang kasama, nakaparehas daw sila ni Kafka na gustong makapasok sa Defense Force pero si Kafka ay sumuko at naging member na lang siya sa cleaning team. Naitanong naman ni Ichikawa kung bakit daw sumuko si Kafka sa kanyang pangarap na makapasok sa Defense Force. Ang sagot naman ni Kafka na ginawa naman niya ang kanyang makakaya pero kahit anong galing daw ay meron talagang mas magaling pa sa iyo, sabi pa niya. Dagdag pa niya, baka daw hanggang doon na lang ang kanyang kayang abutin. Maiintindihan na lang daw ni Ichikawa ang kanyang mga sinasabi pag nagkaedad na siya. Pero sabi naman ni Ichikawa na hindi daw niya ito maiintindihan dahil hindi siya sisuko sa kanyang pangarap na maging Defense Force. Nagpatuloy ang kanilang paglilinis sa malaking katawan ng halimaw. Ang Team Yoshimura ay magsisimula daw sa pagbaklas sa mga paa ng halimaw at itapon lahat. At ang bago na si Ichikawa ay ma-assign sa paglinis ng mga bituka, sayang-saya naman si Kafka sa likuran pero sinama din naman siya sa paglinis ng mga bituka. Nagreklamo si Kafka sa kanyang leader na tuloy-tuloy na 2 araw daw siyang naglinis ng mga bituka. Tugon naman ng kanyang leader, magaling daw siyang maglinis ng mga bituka. At wala na siyang nagawa at nagsimula na siyang maglinis habang labag ito sa kanyang loob. Sabi naman ng kanyang leader, nagrereklamo daw siya pero hindi naman siya tumatanggi sa trabaho. Nabanggit pa ng kanyang leader na mas maganda ang magagawa ni Kafka sa Defense Force kung nakapasa lamang siya sa test. Nag-lunch break na muna sila sa kanilang trabaho at pinagtatawanan ni Kafka si Ichikawa na parang nasusuka ito matapos dahil sa nakakadiring mga bituka pero pati din naman siya ay nasusuka. Nagsiuwian na ang iba nilang mga kasama dahil natapos na ang kanilang trabaho sa araw na yon. Lumapit si Ichikawa at tinawag niya si Kafka at nagpasalamat siya dahil nakayang lampasan ni Ichikawa ang kanyang first day sa trabaho sa tulong ni Kafka. Sinabihan niya si Kafka na tinaasan daw ang age limit to 32 para sa mga aplikante ng Defense Force. Sinabi niya ito dahil napansin ni Ichikawa nung nasabi niya ang pagsuko ni Kafka sa pagiging Defense Force. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may sumulpot sa likuran ni Ichikawa na isang yojo. Kakainin na sana siya nito pero mabuti na lang nagawang mailigtas siya ni Kafka. Sinabihan siya ni Kafka na tumakbo na si Ichikawa papalayo. Sabi naman ni Ichikawa na hindi niya daw ito kayang labanan ng mag-isa. Sabi naman ni Kafka na kahit pa daw dalawa sila, wala pa din itong pagkakaiba. Sinabihan ni Kafka si Ichikawa na gusto mong sumali sa Defense Force, di ba? So bakit ba daw ipapahamak ang kanyang sarili, nasabi pa ni Kafka sa kanya. At dun na umalis at tumakbo si Ichikawa papalayo sa halimaw. Tinawag naman ni Kafka ang atensyon ng halimaw para hindi niya habulin si Ichikawa. Tumakbo si Kafka at hinabol siya ng halimaw, may nakitang isang pintuan si Kafka at dun siya pumasok sa loob para hindi na makahabol ang yojo. Nakapasok na siya sa loob at akala niya na hindi na makakahabol ang halimaw sa kanya. Tumalon siya sa isang bintana ng building at nasugatan ang kanyang pisngi dahil sa mga nabasag na window glass. Bigla niyang naaalala muli ang kanyang kabataan nung magkasama pa sila ni Captain Mina. Naaalala niya na namatay ang pusa ni Mina na si Miko at sabay nilang sinabi na sasali sila sa Defense Force. Sinabi pa ng batang si Kafka kay Mina na kung sino ba daw ang magiging cool sa kanila bilang isang Defense Force officer at sabay nilang uubusin lahat ng mga kaiju. Balik tayo sa kasalukuyang pangyayari, bumagsak si Kafka galing sa mataas na gusali at hinahabol pa din siya ng halimaw. Tumigil siya sa kanyang pagtakbo at pilit niyang hinaharap ang malaking halimaw. Plano niya ang patamaan ang mga binti ng halimaw pero sa kasamaang palad, tinamaan siya sa pag-atake ng halimaw. Tumilapon siya at naitanong niya sa kanyang sarili kung bakit daw ito humantong sa ganito. Hinampas siya ng halimaw gamit ang malaking kamay nito at sumigaw si Kafka sa sakit. Nakadapa si Kafka at hinihingal na siya sa pagod at sakit na kanyang nararamdaman habang tinitignan niya ang halimaw. Pilit niyang makagalaw pero sa kasamaang palad, nabali ang kanyang kanang binti.
Kakainin na sana siya ng halimaw pero sa kabutihang palad, bumalik pala si Ichikawa at pinalo niya ito gamit ang isang bakal. Nagalit si Kafka kay Ichikawa kung bakit pa daw siya bumalik at iniligtas siya. Sabi naman ni Ichikawa, kung hahayaan lang daw na mamatay si Kafka, hinding-hindi daw siya aabot sa pagiging defense force. Tinamaan si Ichikawa sa hampas ng halimaw, pilit na bumabangon si Kafka at nasabi pa niya sa kanyang sarili na napakahina niya, walang pagbabago daw sa kanya. Hindi niya kayang protektahan ang lahat, kahit pa daw ang kanyang game console niya o ang pusa ng kanyang kababata na ngayon ay isang captain na ng defense force na si Mina o kahit pa daw ang bagong kasama niya sa trabaho na si Ichikawa. Muntikan na sana silang maampes ng malaking kamay ng halimaw pero sa hindi inaasahang pagkakataon. Iniligtas sila ng isang tigre at biglang nagkasabog-sabog ang katawan ng halimaw. Natulala silang dalawa sa mga mabilis na pangyayari at ang katawan ng halimaw ay nagkapira-piraso. At nakita ni Kafka ang kanyang childhood friend na si Mina na isang captain ng 3rd Division at umalis na din sila sa lugar matapos silang iligtas. Naka-confined na sina Ichikawa at Kafka sa isang ospital at nasabi niya na hindi kapanipaniwala ang lakas ni Mina. Pinatay daw niya ang nakakatakot na halimaw sa loob ng ilang segundo lamang. Kinausap ni Ichikawa si Kafka at sinabihan niya ito na cool daw ang kanyang ginawa sa pagligtas niya kay Ichikawa at dapat daw na sumali siya sa defense force. Sinuntok ni Kafka ang kanyang sarili at hindi na lamang habang buhay na tatalikuran niya ang lahat. Pinasalamatan niya si Ichikawa dahil sa pagpapalakas sa kanyang loob na pasukin muli ang defense force. Sa hindi inaasahang pangyayari, may nakita siyang isang halimaw na lumilipad sa kanyang harapan at nasabi pa ng halimaw na natagpuan na daw niya si Kafka. Sumisigaw si Kafka na may kaiju daw pero sa kasamaang palad, pumasok ito sa kanyang bibig at nang tinignan ni Ichikawa si Kafka, nag-iba na ng anyo si Kafka, naging isang kaiju na din siya. Tumingin si Kafka sa window glass at nakita niya ang kanyang sarili na naging halimaw siya. Nagulat silang dalawa at sabi pa niya kay Ichikawa na siya pa din si Kafka. Biglang may dumaan na isang matandang pasyente at nakita siya nito, tinawagan ng matanda ang defense force at bigla nilang naaalala kung paano namatay ang kaiju na humabol sa kanila. At dito magsisimula ang buhay ni Kafka bilang isang kaiju. Abangan nyo sa susunod na episode ang mga kapanapanabik na mga pangyayari matapos maging isang kaiju si Kafka.